Hey guys, what's up? Brad Bantoy Sherman here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So ito guys, samahan nyo ako. Mag-testing lang tayo ng tatlong airsoft gas blowback pistol, no? Tapos, gagawa tayo ng tutorial on how to use them or one of them, okay? Kasi nga, yung isang client natin si Sir Mark, sabi niya, newbie daw siya. And gawa ko daw siya ng tutorial video. Okay, ngayon hindi ko naman matandaan kung nakagawa na ako ng tutorial video. So, ayoko na hanapin. So, gagawa na lang ako. Okay? Tapos, may shoutout din para dun sa nag-order ng ano ba yung order? Novridge na SSP 5 saka Shadow 2. Okay? So, shoutout ko na nga muna. So, dun sa nag-order na SSP 5 saka Shadow 2. Okay. Shout out to Warcats El Salvador team ng Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Okay. So, shout out to you guys. Ano practical shooter ba? Hindi ko alam kung practical shooter kayo o war gamer kayo eh. Kasi sabi, tips for practical shooting. So, ano nga bang tips for practical shooting? Okay, so mamaya, tingnan ko kung makapagbigay ako ng tips. So, unahin na muna natin yung SSP1. Ay, SSP5, okay. So, ito yung SSP5, ayan, kita nyo naman, sealed ang unit. So, i-unseal natin. Okay, magamit tayo na to. Okay, yan, ina-unseal na. Ito yung lagyan na ng SSP5. Tapos, ayan. So, ayan, ganyan siya. Okay? So, pag pinuksan nyo to, actually, yung SSP5, meron siyang amoy eh. Oh. Parang amoy sapatos. So, yung mga mahilig sa sapatos, alam niyo yung inaamoy natin yung sapatos, di ba, pag bagong. Iba yung amoy eh, di ba? Pero, hindi ata healthy yun eh. Okay? Parang alam mo yung gas, yung gasolina, di ba, mabango yung gasolina, parang ang sarap amoyin, pero masisira natin yung baga natin dun. Okay? So anyway. So ayan siya guys. SSP5. 5.1 yung SSP5 natin. Wala tayong 6.0, wala tayong 4.3. For me, I think SSP, yung 5.1 yung medyo okay or the best kasi nasa gitna siya. Pag yung 6.0 kasi mabigat yung ulo. Ganyan, gets mo? Pag mahaba kasi, tendency mabigat. Gumagano na siya. So, I don't know, hindi ko alam. So, hindi pa naman ako nakahawak, sinasabi ko lang, no? Kasi nga, syempre, meron ako nahawakan, like yung mga IREX or yung mga ibang unit na High Kappa Dragon, di ba? Meron yung High Kappa Dragon 7.0. Oh, grabe, ang bigat ng ulo nun. Pag umahawak ka, parang, pag nagkamali ka ng hawak, nabitawan mo, hulog. Mayuyupi or mababasag or something. Okay, so ito, more on, okay naman, okay. Actually, mas maganda yung balance ng 4.3. Yun nga lang, syempre, mas maiksi yung 4.3. So, yung accuracy mo, medyo mababawas ng konti. Kaya, sa tingin ko, 5.1, medyo, yun yung eksakto. Okay? So, ayun siya. Yan. So, teka lang. Tanggalin natin ang magazine. Okay. Yan, saan ko ba lalagay? Dito ko lagay. Madaming kalak. Okay. So yun, hindi pa ako tapos mag-ayos ng store. Nag-aayos pa rin tayo. Okay, so ito nga pala yung manual niya. Lagyan natin yun dyan. Okay, so unahin natin si SSP5. So itong ating BB loader. Ayan. Lagyan natin ng ano ba ito? Ayan. Ayan. Hindi natin pwede lagyan na sobrang dami. Kasi nga, pag mga bago yung mga magazine, konti lang yung kaya mong ipasok na gas sa kanya. Okay, so hindi mo siya kayang punuin kahit na isang araw ka nakaganon, hindi mo siya mapupuno. Kasi nga, meron siyang parang oxygen sa loob. Ayan o, parang hindi ko ma-explain eh. Okay, basta parang ganun. So, kailangan, pag nakargahan mo siya, kailangan putok-putok mo muna siya ng, hindi ko alam, basta parang yung parang may pressure sa loob na mawala para kaya mo na siyang punuin. Pero huwag mo siya pupunuin ha. Okay, katulad ng tinuturo ko sa inyo kapag naglalagay kayo ng gas, oo nga, hindi natin nakikita, wala tayong magagawa dyan, okay, hindi natin nakikita.
Pero, maglalagay kayo ng gas, ilalagay ninyo ng gas just enough para dun sa BB na kinarga nyo. Huwag nyo siya pupunuin kasi nga, pag pinununin siya, sayari, kasi ang darating ang time, mapupuno siya eh. Kasi hindi natin nakikita eh, di ba? Darating ang time, mapupuno siya. Ngayon, paano mo malalaman kung puno na? Kapag bumabaril ka, nakasteady ka ng ganun, tapos pag baril mo, para may umuusok sa gilid, dito, may umuusok dito, gumaganon. Ibig sabihin, yung magazine mo, punong-puno na ng gas yun. Kumbaga, nandito na yung liquid niya. Kasi liquid to eh, di ba? So, nandito na. Kaya pag palo mo ng bulb dito, ito yung bulb. So, ito yung bulb, yung liquid nandito na. Kaya pag palo mo ng gano'n, pag lumabas, sumalabas yung liquid. Ngayon, yung liquid kasi, pag nagsama yun sa oxygen or sa air, parang nagkakaroon siya ng gano'n. So, malamig na malamig yun. So, masisira yung baril mo. Nakakasira ng baril yun. Okay, kasi nga, hindi naman to steel. Yung mga parts dito is parang die-cast metal. So, lulutong siya. Mabilis siya mabasag. Okay, so, katulad ng tinuturo ko parati sa inyo, lalagay nyo eksakto lang. Okay? So, ayan. Lalagyan natin 6 lang. 6 na naman yung kali. Ayan o, tinan mo. Wala na. Ngayon, wala na ako naririnig na tunog. Ngayon, pag nagkakarga ka kasi ng gas, yan o. Pag nagkakarga ka ng gas, may maririnig ka na parang gumagano, parang may yun yung parang transfer ng from here to here. Parang ganun, no? So, pag nagkakarga ka parating nga, baliktad, transfer yun eh. Maririnig mo eh. So, pag wala ka na naririnig, ibig sabihin, wala nang transfer. So, yun, pag saksak ko dito, konti lang yung narinig ko eh. Parang, tapos wala na. So, kahit na 1 taon ako nakaganon, di mapupuno to. Kasi nga, mataas yung pressure. Kaya nga usually, yung mga unit natin, yung explain ko, di ba, mataas yung FPS, no? Kasi nga, ang mga unit na binebenta natin, 100% brand new. Hindi tayo katulad sa iba na ginagamit na nila yung unit. Parang ganun. Kaya, mababa na yung pressure ng magazine. Okay? So, ayun. So, ito. Lagyan na natin ng BB. Okay? So, pag sa testing, we're always using 0.20 grams na BB. Okay? Kasi yun yung parang standard, no? Tapos, ang gamit natin is yung mga Taiwan na BB. Yun yung ginagamit ko eh. Kasi pag yung mga China, inconsistent eh. Nagja-jump kasi paminsan, sumasakit yung ulo ko eh. Kaya, Taiwan yung ginagamit ko. Okay? So, Sir Mark, this is actually the SSP-1 high kappa. So, hindi nga ito yung order mo na EMG Pit Viper. Pero, same lang. Kasi same silang 2011. Okay? So, sa mga familiar, dami rin ako nagtatanong sa akin kapag bumibili ng baril. Sinasabi, sir, meron kayong 45. Okay, so ito kasi, di ba, mukhang 45. Huwag nyo sasabihin sa akin mukhang 45. Kasi yung 45, caliber kasi yun eh. Caliber ng tunay na baril yun. So, sa tunay na baril, meron ganitong 45. Meron ding 9mm. So, caliber yung 45. Ang model ng ganitong klase, ang model na to is 2011 or 1911. Pag 1911, yun yung single stock. Okay, so ito makikita mo, di ba malaki yung space niya, mataba yung magazine. So this is a high kappa, high capacity siya. Parang 2011 yung design niya. Okay, so yan. Plastic kasi ito eh. No? Ang bakal dito is itong upper part lang. So yung iba kasi natatanong, sabi ni ganitong seller, full metal daw. Okay, so ayan. Testingin na natin. So, sa mga di familiar sa SSP-5, so this is a split slide. So, medyo high-tech to. Panoorin niyo isang vlog ko. Magandang baril to actually. Tuwan-tuwa ako dito actually. Ito yung baril na akala mo electric kasi bumabaril ka. Wala siyang ano eh. Yung may blowback siya kasi nga. Pero napakahina ng blowback na wala siyang recoil. So, parang akala mo, chik 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 chik. Parang akala mo electric eh. Okay? So, yan. Ganyan siya. Okay. So, ito na. Pasok natin. Okay. Always remember to keep your trigger finger out. Okay. So, ready na ba ang ating chrono? Okay, ayun. Walang ilan to? 360.4. 344.5. Walang kapalag-palag. 347.3. 337. 3 and ilan yung last? 339.8. Okay?
Hindi siya gumagalaw, no? So, parang sobrang relax ka eh. So kapag nido-double tap ka nito, tubog, tubog, tubog. Okay? So ayan, so nag-open chamber siya kasi wala nang bala yung magazine. Ganyan yung itsura niya. Okay? So ito, naka-fix to. Itong part na to, fix yan. Hindi yung gumagalaw, ito lang yung gumagalaw. Kaya walang vibration. Tapos yun nga, ang barrel na to hanggang dito. Kaya ang accurate na tong barrel na to eh. Okay? So ayun, hammer down. Okay? So, okay na tong unit na to. Wait, teka, babalik natin sa box. Yan. At ang kanyang manual, pasok natin. Okay, pasok natin yan dyan. Okay. Next, we have the Shadow 2. CZ Shadow 2. Okay. So, yung CZ Shadow 2 kasi actually, meron siyang parang issue. Ito sa lahat ng CZ Shadow 2 to. Yung bang, alam mo yung intermittent yata. Intermittent, yung bang tipong kahit may bala pa, eh, bigla na lang mag-open chamber. Meron siyang ganong sakit eh, parang ganon. So, ganon talaga, okay? Pero, hindi ko binibigay sa customer ng ganon. Okay, ayoko. Kunyari, gusto mo bumili, hindi ako nang bahala. Ayoko, sa iba ka na lang bumili kung gusto mo. Basta sa akin, gusto ko, pag bumili ka sa akin, masaya ka pag nabili mo yung unit, satisfy ka. Kumbaga, hindi mo na-encounter yung mga ganon. Ba't bigla nag-open chamber? May bala pa. Yeah, yun. So, meron siyang issue na ngayon. Ngayon, lahat ng unit na binibenta ko or dumadaan sa akin, minomodify ko na inaayos ko yung issue na yun. Okay, so ito, tapos na i-modify ito. Kaya, wala na tong issue. Okay? So, ayan. Testing na natin yung Shadow 2. Wait, teka. Reset natin to. Patayin natin. Okay. Ayan. So, ito ang Shadow 2. Lagyan natin ng siguro 6 din. Tama ba ako? Ayan, natandaan nyo rin na merong follower. Tinitingnan ko rin kasi yung follower. Yung follower kasi kapag katulad doon sa High Kappa kanina at saka dito si Shadow 2, yung follower nito nakaganyan. Kaya yung last BB nandito. Okay? So meron din nakasulat kasi sa manual yun eh. Ngayon pag yung mga Glock, nakaganon yung sa Glock eh. Nakaganyan yung follower ng Glock. So yung last BB ng Glock dito sa kabila. Ganun siya. Okay? So, ayan. Ilagyan na natin ng BB. Mali ako ng pinasukan ng putas. Ayan. Wala na. Ano niya pumasok? Siguro mga... Wala nang tunog. Okay? Kasi nga, konti lang ay pumapasok dito. So, pag pinuno natin to for testing, hindi natin mauubos yung bala. Kulang yung power, kulang yung pressure. Okay? So, may sasabihin pala ito. So, for the CZ Shadow 2, okay, ito kasing mga ganitong unit, meron sila yung mga safety, di ba? Itong mga safety na to, same naman doon sa High Kappa, hindi sila gagana, hindi yata sa lahat ng baril eh. Ang M92, ang mga Beretta M92, nag-work yung safety kahit hindi nakakasa. Kumbaga, ganun siya eh. Okay? Ito kasi, alam ko hindi. Hindi siya nag-work. No? Kaya, huwag niyo pipilitin. Baka masira ah. Dati kasi may isang client, ganun eh. Parang dumating sa akin, sira yung thumb safety ng High Kappa niya. Eh, malamang feeling ko, newbie, kinalikot. Sabi, ba't dito hindi gumagana? Eh, hindi naman talaga gagana yan kasi nga, hindi naman nakakasa eh. So, pag pinilit mo yan, mapuputol yung sa loob na mga connector niya. Okay? So, huwag niyo gagawin yun. So, ayan. So, ang mga CZ Shadow 2 is double action. So, testing natin double action. Ayan. So, tsaka lang gagana yung safety. Okay? Ayan. Tandaan niyo yan, ha? Okay? So, ito, double action to. So, pasok natin. Tapos, tika lang, nilagyan ko naman ng gas. Okay? Ayan yung BB. Ngayon, para matest natin double action, we have to remove the magazine. Okay? Kasi pag nasa loob yung magazine, pinasok mo to, puputok eh. Okay? Kaya kailangan alisin mo muna yung magazine. Okay? Ngayon, naalis na natin yung magazine. Yan na, papasok natin siya ulit. So, ipuputok natin siya, testing natin siya using double action. So, umaandar pa ba ang ating chrono? Okay? Game? Firing? Yun. Okay, so ilan siya? 341.8.
Yan. Ngayon, single action na siya. Yung unang kalabit natin, yun yung double action. So, 338.5. Yan. Okay? So, yan. Nag-open chamber. 330.5, no? Nag-open chamber siya. Wala nang bala. Okay? So, yan. Flawless na si Shadow 2. Okay? So, tapos ng ganito, pwede mo siyang ibabang ganun. Or ako, hilain mo na lang kung hindi ka naman nagmamadali talaga or I don't know. Kasi nga, may spring naman yan sa bababa yung sarili. Parang Glock. Okay? So, hammer down. Okay? So, ayan ang CZ Shadow 2. Full metal ang CZ Shadow 2. So, sa mga airsoft pistol, ito yata yung pinakamabigat. Lalo na pagka pinasok mo tong magazine. Ayan, napakabigat. Kasi, full metal siya. Okay? Okay. Okay. So ngayon, okay na yan. Dito na tayo ngayon sa Pit Viper, no? Na order ni Sir Mark ng ano ba si Sir Mark? Iloilo City. Mandurriao, Iloilo City. Okay. So ayan Sir Mark. Sealed. Ayan, kita mo may tape oh. Ayan oh. Tingnan mo. Di nahuhulog, di ba? Kasi sealed yan. So, ngayon pala natin siya bubuksan. Yan. So, di ba? Tanggal na yung nakater na natin. Yan, okay. So, ganyan siya. The EMG Pit Viper by EMG Talent Tactical Innovation Pit Viper or John Wick 4. So, this is a licensed unit. Okay. So, yung EMG, ito yung kasing sukat or same size with the real gun or the real firearm. Kasi meron ding may ibang brand like yung Jag Precision. Yung Jag Precision, maganda naman yung quality ng Jag Precision. No? It's actually cheaper. Pero, hindi siya same size sa tunay na baril. Parang mas mahaba siya Parang oversize, no? So, hindi ko alam kung bakit nila in-oversize. So, ayun lang. I-inform ko lang kayo. Okay? So, ayan siya guys. Same size siya. No? Ayan, sa tunay na unit. Okay? So, Sir Mark, ito na ang inyong unit at ito na yung inyong request. No? To-test video natin, tapos tuturuan ko kayo, di ba? So, pag nakuha mo ang inyong unit, syempre lalabas mo, tingnan mo. Okay? So, always remember na the best, hiwalay yung magazine, saka yung pistol. Okay? Always remember to keep your trigger finger out. And always make sure that the muzzle, ito yung muzzle, no, is not pointed at any person. Okay? So, kung may tao ka dito, may kausap ka, may kaibigan ka, relative or something, make sure that this is not pointed. Kahit sabihin natin naka-trigger finger out ka, wala kang magazine, basta wag lang. Kasi, make it a habit. Kasi habitual kasi yung ganun So once, parang ako sobrang habit na pag umawak ako ng bara, automatic, parang naiisip ko agad, may tao ba doon? Parang ganun, automatic siya So, super safe pagdating sa Hindi ko naman siguro masabi na 100% safe ako, no? Pero siguro pwede ko sabihin, 99%. Okay, ganun ako. So talagang maingat ako, tapos trigger finger out, tapos dahan-dahan ako nakahawak, para titignan ko muna, baka, lalo na pag yung mga, alam mo yun, pag tunay na baril, no? Pinag-usapan natin. Lalo na pag tunay na baril, kailangan talaga maingat ka. Tapos pagka tunay na baril, may nagpahawak sa'yo, may nagpahiram sa'yo, may tinignan ka or something, ang isa sa mga pwede mong gawin, isa sa unang-unang gagawin mo is chamber check. Okay? Check mo kung may bala. Number one of the things na gagawin mo yun. So, pagka binigay sa'yo, kaya tinanggal na yung magazine, di ba? Kaso nakalimutan niya, may bala pala sa loob, ganyan, something. So, ang gagawin mo is chamber check. Kakasama siya ng gano'n, ikakasama ng gano'n, or kakasama ng gano'n. Check mo kung may bala, no? Tapos kung po pwede nga, i-lock mo siya, i-ganyan mo siya. So, habang titingnan mo yung baril niya, ganyan ka. So, at least, sigurado ka na hindi siya puputok. Kasi naka-open Tapos wala siyang bala. So, more or less, talagang 100% ka na wala madidisgrasya. Ngayon, pag nakaganyan yung baril mo, siguro kahit na nakatutok na sa tao, talagang wala na mangyayari kasi open na yung chamber. Tapos, wala pa yung trigger mo dito, wala nang bala, lahat. So super safe na siya, di ba? Ganun siya. So, yun yung mga pwede mong gawin. Okay? Yan.
So, paano ba ginagamit ang mga ganitong pistol? So, this is also a, parang same to dun sa Novritsch na SSP5. This is a 2011 pistol. So, pwede ka namatay. So, yun yung, ano niya, yun yung parang frame. Yun yung frame niya, no? 2011 siya. Kasi nga, ayan. So, plastic din yung body niya. Ito yung metal, okay? Tapos, high capacity siya. So, same siya dun sa SSP5. Okay? So, yung mga ganitong klaseng unit, same dun sa SSP5, meron sila tinatawag dito na thumb safety. Yan, nakita mo yan, yan. Ambidextrous yan. Ganyan din sa 1911. Okay? So, meron 1911, left, dito lang sa side na to yung thumb safety. Dito sa kabila, wala. Kasi nga parang yung panahon dati yung na-invento yung parang original na 1911, parang karamihan naman ng mga sundalo na gumagamit doon is right-handed eh. So hindi na nila ginawan dito. Pero eventually ngayon, syempre, alam na natin maraming tao left-handed. So nilagyan na ng ano dito, thumb safety. Okay? So ayan. So una-una gagawin mo is tatandaan mo, hindi to gumagana. Okay? Medyo gagalaw siya konti. Yan, gumagalaw konti. Actually, yung kabila, medyo gumagalaw ng konti. Konti lang kasi yung gitna nitong dalawa, ito, 'di ba? Yan dalawa, 'di ba? Yung dalawang thumb safety naman na nakaganon yan eh. So meron yung connector dito, yan gumaganon yan. Ching sa loob. Nandito. So, kung papansinin mo to, medyo gumagalaw siya ng konting-konti lang. Kasi nga baka ito medyo maluwag dito. Eh ito kasi ang nakakonect mismo dun sa system. Itong kaliwa. Ito nakakonect lang siya dito. Ito yung nakakonect talaga dun sa system. Kaya mas hindi siya gumagalaw. Okay? So yun lang yung parati mong tatandaan. Okay? So, huwag mo siyang kakalawin. Okay? Tapos ito, makita mo to, this is parang additional safety to eh. Parang grip safety, tawag nila. So, kapag nakakasayan, yan, kinasa mo, tapos sabihin natin, yan, ito yung safety, di ba? Yan, safety. So, hindi siya naka-safety, di ba? Naka-lock. Kapag hindi ka naka-press dito, hindi siya puputok. Ayan, ayaw. Kasi mo, kailangan, naka-ganun ka, naka-grip ka talaga ng ganun, or press natin, tapos, yun, saka siya gaganon. Okay? So, kunyari, manual safety naman natin, yan, naka-manual safety, tapos naka-press ka dito, hindi rin siya puputok. Okay, so parang dalawa yung safety ng mga 2011 or yung 1911, ganoon din. Pero alam nyo, bigyan ko kayo ng info, meron mga barrel sa panahon ngayon, yung mga medyo modern na releases, dinidisable na nila yung ganito eh, itong safety na to. Either dinidisable nila or tinatanggal na nila sa design. Parang siguro na-realize nila na storbo. Okay, so ayun. So ayan, ganyan siya. Okay? Tapos always remember to trigger finger out. Okay, hammer down. Okay? So, Sir Mark, nakuha mo yung unit mo. I-appreciate mo. So, check mo siya. Oh, ang ganda. Bago. Kung gusto mo amuyin, pwede mo amuyin. Ayan, amuyin mo. Para naman maamoy mo, di ba? Para naman malaman mo kung gumagana ba yung pang-amoy mo. O, may COVID ka na. Dahil pala gumagana yung pang-amoy mo. Okay, so ayan, ganyan-ganyan mo. Ako ginagana-gana ko to kasi nga, syempre yung spring, bago yung spring. So, ganun lang. Mamaya, pagka ganun mo, ayaw gumalaw. So, yan, ganun lang. Okay? Itong spring na to, actually, this is made of steel, no? So, pwede mo yan spray ng konting oil or konting silicone lube. Okay? Konti lang naman. Konti lang para lang kasi hindi siya kalawangin. Tsaka yun nga, kinakalawa nga to, kaya hindi ko ina-advise dun sa mga tao na makapanood na to na yung, di ba meron ibang nagbebenta ng airsoft, tinuturo nila na kapag sumisingaw yung magazine mo, ilublub mo sa tubig. Pag tinignan mo yung video ko, never ko ituturo sa inyo yun eh. Kasi nga, kakalawangin to eh. Ba't mo ilulublob sa tubig? Di ba? Kunyari, may singaw yan, kakalasin mo rin naman yan eh. Dikalasin mo na lang. Ba't mo pa kailangan ilublob sa tubig? Okay? So, ayun nga. Okay? So, ako matuturo sa'yo dito. Ayan, ganyan, no?
So ngayon, this is the rear sight. Rear sight, adjustable yan. So umaangat yan, tapos, so ito yung sa elevation niya, no? Tapos, ito yung sa windage, yung sa left-right. Yan, to. Sa side. Okay? So yung front sight mo, fix yan, hindi yan na-adjust. Ito lang yung na-adjust if ever. So ito, out of the box, kailangan ko to adjustin. Mamaya, a-adjustin ko to. Kasi ito, mataas kasi to eh. So, kailangan ko to pataasin. Para pagdating sa'yo, gagamitin mo na lang. Hindi mo na a-adjustin. No? Okay? Tapos, ito, these are design. Hindi naman gumagana to kasi nga, airsoft lang to. Sa tunay, nagpa-function niya kasi compensator yan eh. Tama ba ako? Compensator. Tama, compensator. So, pag bumabaril sa tunay na Pit Viper, dito lumalabas. Yung parang may pressure na lumalabas dito. Kaya nawawala yung muzzle flip, gumagano, nababawas kasi nga may nagko-compensate eh. Okay? So that is one of the reason why pag tiningnan mo yun sa mga nanood kayo ng YouTube, actually si Joe Rogan, sabi nga niya, yung tinesting niya yung Pit Viper, parang wow, one of the best guns I've ever shot with. Tuwan-tuwa si Joe Rogan dun sa Pit Viper na tinesting niya eh. Okay? So, ayun. Okay? Tapos ito yung mag catch. So, always remember na mag-ingat ka dyan. Baka habang naglalaro ka, bigla mo ma-press yan. Mahuhulog yung magazine. Okay, yan. Okay, yan yung mag catch or mag release button. Okay, so meron siyang mag well. Ayan, so, ano pa ba? Yan lang. So, this is a fix, no? Ang mga Pit Viper, fix yung outer barrel. Ito ay sa tunay. Sa airsoft lang yung tunay gumagalaw siya. Okay, uma-atras yan yun ng tunay. Sa airsoft lang siya nakafix. Yan, makapansin mo hindi yan gagalaw. Yan, nakagalaw talaga. Ayan. Yung sa airsoft version lang yung nakafix, pero sa tunay gumagalaw. Okay, akala ko nga dati gumagalaw, nakafix din yun sa tunay, pero nung nag-research ako, ay hindi, gumagalaw pala. Okay, so ayan. Okay. So meron kasamang isang ganito, isang Allen wrench na para pangtanggal dito sa plate. Kasi this is made of aluminum. CNC aluminum to eh. Okay? So, ayan. Okay. Ayan. Lagyan natin ng bala. Ano ba? 6. Okay. Ayan. Tapos, naku, mahirapan ako maglagay ng gas dito. Ngayon, actually kasi, merong problem ang mga Pit Viper ni EMG. Maliit kasi masyado tong butas na to. So, kailangan ko pa to i-modify. So, bago ko siya i-send sa'yo, modify ko. Yan. Ang problema kasi niyan ganito. Pag to kinargahan natin ng gas, ayun nga, Sir Mark, tatandaan mo, pag nagkakarga ka ng gas, huwag ka magkakarga ng paganyan, ha. Kahit nasabihin natin, nakikita mo sa iba, huwag sila gayahin. Ganito yung tama. Okay, so yan. Ganyan. Tingnan mo kung paano ko hinahawakan. Ganyan. So, dito ako nakahawak, malapit. So, medyo kapain mo, hanapin yung butas. Medyo mahirap pakargahan to eh. Makikita mo kung ano mangyayari pagka kinargahan ko. Ayan. Medyo feeling ko ito na yung butas. So, kakargahan na natin. Okay. Sumisingaw yung aking ito. Okay. So, napansin mo ano nangyari? Shhh! Gumanon, di ba? Kasi nga maliit yung butas na to. So, nangyayari, tumatama siya dito. Kaya hindi nakasagad yung nozzle dun sa pinaka-input valve. So, yun. Kaya kailangan ko tong i-modify, palakihin ang butas. Okay? So, mamaya ako na gagawin yan. Medyo matagal din na proseso yan eh. Okay? So, ito, feeling ko, may gas na. Hopefully, at nalagyan natin ng gas, no? So, may gas na yan. Huwag mo ito pe-press kasi pag pinares mo yan, lalabas yung gas dyan. Okay? So, ayan natin ka. Set na natin ang ating chronograph. Okay, para matest natin ang FPS. Okay, ayan. Okay, so ayan. Pag hawakan mo siya dito, pag ganyan, trigger finger out, pag ganito, ayan. Okay? So, itong daliri na to, pwede dito, ang purpose kasi niyan para yan sa thumb rest or thumb safety pag ganyan yan. Okay, so ayan, lagyan mo dyan. Okay, ayan. Pasok natin. Tapos kakasayin natin. Yan. Trigger finger out parate. Okay. Yan. Hanggang yan, no? Kasayin natin. Then, bibitawan mo lang.
Okay, yan. Ready na yan. So ngayon, pwede mo gamitin yung iyong thumb safety para hindi siya puputok. Pero tatandaan mo parati, always remember to make sure that the muzzle is not pointed at any person, any animal, or even your LCD TV. Okay? Dahil wasak ang TV mo pag tinamaan mo yan. Okay, ayan. Okay? So, ganun lang. Okay, so ngayon, testing na natin, putok natin dito. So, ayun, pwede rin, hawakan mo. Dito kung usual na hawak. Yan, dito pa ganyan, tapos pa ganyan. Dito ka naka-press dito sa may part na to. Yan, kung gusto mo, meron yung iba ganito rin humawak. So, dito siya nakahawak, ganyan. Okay? So, yan, ganyan na lang. Yan, karamihan ganyan eh. Okay, so ito na, putok natin. Oops, supot. Dahil, konti lang yung gas na pumasok. Wala na. Yun yung problem. Okay? So, anong gagawin natin? Kailangan natin tanggalin to. Kasi di natin makakarga ng gas to eh. Pag hindi natin natanggal to eh. Yun. Kasi nga, during testing, sealed ang iyong unit. Kaya, ganun. So ngayon, siyempre, dito na tayo. Tatanggalin ko muna. Karga natin ng gas. Tapos, testingin natin ulit. Tigas naman na to. So, yun siya. Ba naman, pahirap-pahirapang tao na to. Yun. Okay. Ito na. Oh, ito na. Oh, diba? Wala nang tagas. So, ayun. Nag-isupot tuloy kanina. Okay, check natin. May bala ba? Meron. May pumasok na isa. Okay, yan. Testingin ulit. You know. 335. 332.6. 331.8. 331.2. Teka lang. 329.2. So, ilang ba yung bala nilagay ko? 7 yata bala nilagay kong bala. Okay. So, 7 lang ba? 6. 6 shots eh. 329.2. Okay. So, ayan. Nag-open chamber na siya. Okay. And that usually happens pag wala nang bala yung magazine. Okay. So, ganun lang. So, remove the magazine. Okay. Ganyan siya. Tapos, syempre, ito kasi hindi to katulad sa hindi siya katulad sa Glock at saka dun sa Shadow 2 na may spring. Kaya kailangan mo talaga to i-press down. Okay? So yan, hammer lang. Okay. So, ayan na Sir Mark, ang iyong unit. Okay naman. I just have to modify the aluminum mug base plate, no? Para ayan, ito po. Para shoot na yung gas sa loob. Para hindi siya yung sisingaw. Okay? So, I guess that's it. So, dun sa mga nasusunod na mag-order sa akin, tapos magre-request ng test video or ng tutorial, hindi na ako gagawa ng tutorial para sa inyo dahil gumawa na ako, no? Ito na yun. Ito na rin, i-send ko sa inyo, ipa-forward ko lang sa inyo to. Okay? So, ayun guys. Alam nyo na. Okay? Ngayon, kung gusto nyo talaga, tapos hindi ko kayo magagawan, okay lang naman. Naintindihan ko naman kayo kung sa iba kayong seller bibili. Diba? Naintindihan ko naman yun. Okay? So, ayun guys. Hope may natutunan kayo sa ating video for today. So, until next video na lang guys, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.